Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kwento ng isang babaeng maagang naging ina at ang mga pinagdaanan niyang pagsubok. Siya si Hera. Sa edad na 16, isa na akong ganap na ina. Hindi ko pa natatapos ang high school. Kinailangan ko nang simulan ang panibagong kabanata ng aking buhay. Hindi ako handa, lalo na sa mga panghuhusga at pananamantala ng mga tao sa aking paligid. Sa edad na 16, nabuksan ang aking mga mata kung gaano kahirap mabuhay sa mundo. Baby, kanina ka pa umiiyak eh. Bakit ka ba iyak ng iyak? Pinapadede naman kita. Busog ka na nga, Tahan na, please. Naku, paano na ba ito tatahan? Baby, sige na, tahan na. Ano bang gusto mong gawin ni Mama, ha? Huwag ka na kasi umiyak. Tingnan mo, namumula ka na. Tahan na, baby. Si baby hindi tumitigil sa pag-iyak eh. Ano po bang gagawin ko dito? Tingin nga. Akin na akong makarga. Hirap-hirap naman yung patahan yun eh. Umiiyak ang baby namin. Puno ba ang diaper nito? Napapalit ko lang po yan. Tingnan nga. Lakoy, kaya naman pala eh. Yan o, tinan mo. Ang daming rashes sa puwet o. Sa diaper yata ito eh. Ha? Nasaan pa? Ayan o, papiya ba? Ano? Ano gagawin natin? Ulang-ula, huminto ka mula ha. Huwag ka magpanik. Kasi naman hindi ko na alam ang gagawin ko pa. Kaya, sinasabi ko sa'yo kung anong gagawin mo, ha? Tumigil ka muna dyan sa naiiyak. Tapos magbihis ka dahil dadali natin sa clinic si baby. Oo po, sige po. Dito na sana ang lola mo, baby. Sana may katulong kami sa pag-aalaga sa'yo. Kakain na tayo. Kuya. Ay, kabayo. Ano ka pa naman, Hera? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot dyan at saka ayusin mo nga itsura mo. Kahit magsukulay ng buhok, hindi mo magawa. Akala ko may aswang na nakapasok sa bahay natin. Nakaputi ka pang damit. Nantok na ako eh. Pero hindi ako makatulog. Kamusta na ba si baby? Ayun, nakakatulog na ng maayos kasi gumaling na yung rashes. Kaso ko naman itong pagod na pagod. Sa sobrang pagod, di na ako makatulog. Kumain ka na muna. Yung wala akong gana. Ano ka ba? Susumbo kita kay Mama. Ay, tumawag ba si Mama? Kapag tumawag siya, sabihin mo umuwi na lang siya dito sa atin. Kasi pareho lang naman eh. Nag-aalaga siya ng bata doon sa Saudi. Pero doon may sweldo. E di si Papa na lang magpapasahod sa kanya. Kung ano-anong naiisip mo. Mabuti pa, sabihan mo na akong kumain. Lumabas yata si Papa eh. Huwag mo akong gagayahin, Kuya, ha? Huwag kang magiging mapusok. Magtapos ka muna ng pag-aaral bago ka makipagrelasyon. Kasi ang hirap-hirap maging magulang. Promise. Pero, sakaling may mabuntis ka, huwag mong gagayahin ng tatay ng anak ko. Panindigan mo ang iyong mag-ina, ha? Ella, sinabihan ka ba ni Mama?
Hindi ako makapaniwalang sa iyo ko yun narinig. Hindi nga. Seryoso ako, kuya. Kaya makinig ka sa akin. Jenny! Oy, Ella! Kumusta? Okay naman ako. Eto, kagagaling ko lang school. Finals namin ngayon eh. Mahirap ba yung exam? Oo. Pero nag-review naman ako kaya confident ako kanina. Uy, bakit nandito kayo sa labas ng baby mo? Kinakausap ka niya, oh. Ay, oo nga. Hi, baby! Ang cute-cute naman ng baby niyo. Appear. Appear. Hindi pa yan marunong mag-appear. Ha? 3 buwan pa lang yan eh. Ay, ganun ba? Jenny, may itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Si Marky, pumapasok ba? Oo. Kumusta siya? Okay naman siya. Dati lang. May bago na bang girlfriend? Wala naman ako nakikitang kasama niyo. Ah, okay. Bakit? Maasa ka pa magkakabalikan kayo? Eh, di ba ayaw sa'yo ng mama niya? Pwede mo bang mahingi ang number niya? Nagpalit yata siya ng number eh. Pwede ba, Jenny? Pare, Hoy, kumusta? Eto, okay lang. Hoy, ikaw palang yayo nitong apo mo, ano? Oo. Pag wala akong ginagawa, ako ang nagbabantay. Hoy, advice ko lang sa iyo ha, pare. Mare, Bantayan mo rin yung anak mo. ano? Eh kasi baka mamaya niyan. Wika nga ng mga matatanda. Hindi pa nga lumilinaw ang ihe, tumitihaya na naman. Baka sa susunod na taon, may pangalawa ka ng apo. Mare, nakakalimutan mo yata ang anak ko tinutukoy mo. Huwag kang basta-basta nagsasalita ng ganyan. Pare, sandali. Patapusin mo kasi ako. Anong tatapusin mo? Galing kasi ako doon sa may labasan. Oh. Eh nakita ko yung bunso mo. Kausap yung tatay niyan. Eh di ba ang tatay niyan yung anak ni Maring Corazon. Mare, Oh, salamat sa pag-aalala, ha? Mare, baka hindi kita matansya. Tumuloy ka na sa bahay niyo at baka hinahanap ka na ni pare. eh, sinabi ko lang naman sa iyo yun, pare. Ba? Para alam mo. Masama ba ang loob mo? Hindi. Eh mukhang iba rin talaga yung bunso mo yun eh. Eh, palibas ay bata pa, kaya mapuso. Mare, Ayun ang mga anak ko. Abay, sinabihan ko sila. Huwag na huwag silang gagaya kay Era. Aba. Ay talagang palalayasin ko mga yon. totoo bang nakipagkita ka sa tatay ng anak mo, Era? Pa, Ano ba? Sumagot ka! kanina lang naman po eh. Bakit ka nakipagkita sa kanya? Ha? Kasi humingi po sana ako ng pambili ng diaper ni Baby. Ano? Po, Bakit ka hihingi sa kanya? Ha? kaysa naman ginagastos lang niya sa internet shop yung baon niya. O edi, ipambili na lang ni Baby ng diaper. Era naman. Hindi naman nagkukulang ang mama mo sa pagpapadala sa'yo, di ba? Bakit kailangan mo pang mamalimos sa estudyanteng yun? Unfair naman kasi pa. Kung ako lang ang nahihirapang mag-alaga kay Baby, dapat problema rin siya. Hindi naman ako nakipagkita sa kanya para makipagbalikan eh. Kung yan ang iniisip niyo. Hoy, sandali, hindi pa ako tapos. Magpapadede pa po ako kay Baby. Oh, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pa, kung babalik na si Era sa pag-aaral, sino mag-aalaga kay baby? Gusto mo, ikaw. Basta may sweldo. Hindi ka nga marunong magtupi ng mga damit ko, kuya eh.
Kaya ko naman magpatulog ng bata. Hindi. May kinuha na ako, Yaya. Wow, sosyal ha. May yaya ha. Ngayon lang naman, kuya eh. Gusto ko rin talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kapag hindi ko na ituloy ang pag-aaral ko ngayon, baka hindi na ako makapagtapos. Basta yun, ha? Alam mo lang kung ano ang naging pagkakamali mo noon. Huwag mo nang uulitin yun. Opo, pa. Pangako. Ikaw bang transferee? Opo, sir. Ako, advisor mo. Balita ko may anak ka na. Opo. Bakit? Gusto mo mag-aral uli? Para po mabigyan ko ng maayos na kinabukasan ng anak ko. Oh. Ay, bakit po kaya tumatawa, sir? Kung sumagot ka, akala mo kandidata ka sa Miss Universe eh. Totoo naman po yung sinabi ko, sir. Okay. Sadya nga pala. Ha? Hinawakan niya ang palit. Huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin, ha? Opo. Kayo pa ba ng ama ng anak mo? Hindi na po. Hindi mo siya namimiss? Po? Pag namimiss mo siya, magsabi ka lang, ha? Bitiwan niyo po ang kamay ko, sir. Bakit? Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo. Sincere ako. Napakabastos niyo! Isusumbo ko kayo kay Papa! Tara na. Kinausap na ni Papa yung management ng school nyo. Matatanggal yung teacher na yun. Kuya, dahil ba maaga ako nabuntis, akala ba ng mga tao, puro ko lang dialangan sa isip ko? Akala ba nila, gusto ko yung nangyari sa akin? Pinagsisisihan ko nga yung nangyari sa akin eh. Pinagsisisihan ko na naging mapusok ako. Alam ko mali yung nagawa ko noon. Kaya nga gusto ko sana magsimula ulit. Para kahit malo sa anak ko. Kasi wala naman ako magawa eh. May anak na ako. Hindi ko na maibabalik yung panahon. Pero bakit parang ang tingin sa akin ng mga tao? Isip bata na pwede lang utuin ang ganun-ganun na lang. Tuma ka na sabi. Kaya mo na ibang tao. Hindi naman mahalagang iniisip at sinasabi nila tungkol sa'yo. Ang mahalaga yung sinasabi namin. Naniniwala kami niya na Papa at Mama na may magandang bukas na naghihintay sa'yo. Kaya huwag mo nang pakinggan yung sinasabi ng ibang tao. Naintindihan mo ba ako? Ha? Ang hirap-hirap pala ng ganito. Oo, mahirap talaga. Pero malalagpasan mo rin ito. Narito kami para sa'yo, Era. Ikaw, naniniwala ka ba na malalagpasan mo ito? Naniniwala ka ba na may magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo? Ha? Oo, kuya. Ganun mo pala eh. Kaya huwag ka nang umiyak. Ipakita mo sa kanila na kaya mong bumangon at magpatuloy muli. Ganun nga ang ginawa ko. Bumangon ako at nagpatuloy sa kabila ng mga panghuhusgang natanggap ko sa iba't ibang tao. At ngayon, graduating na ako sa kolehiyo. Tandaan po natin, our mistakes do not define us. Kung nagkamali tayo minsan, matuto tayo sa pagkakamali yon at magsimulang muli. Ako po si Era at ito ang aking
Kung nadapa ka minsan, bumangon ka ng ilang ulit at wag na wag kang matatakot na magsimulang muli. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, June Legaspi, Rosana Villegas, Phil Cruz, Junel Beramin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na era. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamano, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang padre de pamilyang naharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay at kung paano niya ito nalagpasan. Siya ay si Arthur. Wala akong ibang pangarap kundi ang mabigyan ko ang aking pamilya ng maginhawang buhay. Kaya nagdesisyon akong ibang bayan. Tiniis ko ang pangungulila sa aking pamilya dahil alam kong ang lahat ay pansamantala lamang. At darating ang panahon, magkakasama-sama rin kami ng mas mahabang panahon. Ngunit nagkamali ako. Oh, nalabang ko ng lahat ang kurtina mo rin. Ako, pati mga bedsheet at seat cover. Yung punda, pati kumot. Salamat, Honay. Pasensya na kayo, ha. Kayo pa naglaban ng mga yan. Ayos lang, basta para sa manugang ko masipag, mabait, at responsable. Salamat. Sigurado may pasalubong na naman yun sa inyo. May pasalubong o wala. Basta ang mahalaga makauwi siya. Dahil miss na siya ng mga apo ko. Kaya nga po, nagsisikap akong mapalago itong munti naming tindahan para matulungan ko siya. Nang sa ganun kahit hindi na siya bumalik doon sa barko di ba? Puro kalyo na kasi yung kamay niya kakatrabaho doon sa barko, kawawa naman. Ganun naman talaga kapag may pamilya na. Kailangan magsikap, kailangan magsakripisyo. Naku, dapat nag-beauty rest ka na, Mare. Sorry naman, paano ka makakapag-beauty rest? Ang dami naming inaasikaso. Para kapag dumating siya, areglado na. Kailan ba ang dating ni Pare nang may pagluto ko man lang? Bukas makalawa na dito na yun. Ay sige, dadalhan ko kayo ng aking espesyal na chicken barbecue. Talaga? Oo! Hindi naman na kayo iba sa akin Naku, salamat, Mare, ha? Tapos yung utang ko nga pala kay Pare, baka mabayaran ko na sa susunod na linggo. Kasi naniningil na rin ako ng mga pangutang ko sa catering. Okay, sige. O siya, basta ha, bago siya dumating, dapat nakapag-beauty rest ka na para masundan na ng bunso niyo. Uy, ano ka ba? Ay, Ikaw bakit? talaga? Okay ba sa yung dalawa lang ang anak nyo? Alam mo, kapag lumaki ang mga anak mo, marirealize mo, dapat pala dinagdagan mo sila. Kahit isa. Ako nga, 5 ang anak. Kaya ang gulo sa bahay. Pero masaya. Ay, nako, nakakapagod. Sabi ko naman sa iyo, huwag ka nang maghanda. Ano pa ba? Anong huwag na maghanda? Ang daming sumasalubong sa'yo pag umuwi ka. Pwede na nga yata akong kumandidato rito ng kapitan. Oy, pero pagkatapos nito magtitipid na tayo. Marami tayong maglalaanan ng pera. Ayoko magtrabaho ko sa barko habang buhay, Pakiramdam ko kasi kapag malayo ka, parang na rin ako may asawang sundalo. Kapag hindi kita makontak na matagal, natatakot ako. Parehas lang tayo. Hayaan mo.
Huling sampa ko na ito sa barko sa susunod na Naku, buwan. ano ba yan? Kaharating mo lang ano. Huwag na muna natin pag-usapan yung pag-alis mo. Ay, naku, Arthur. Salamat dito, ha? Wala pong anuman ay. Para sa inyo talaga yan. Dahil sa pagtulong nyo kay Maureen, naalagaan ang mga anak namin. Obligasyon ko yon bilang lola. At saka isa pa, kasiyahan ko na yung alagaan yung dalawa niyong chikiting. Nay, bukas may bibilin kaming lupa. Ah, tsaka ako nga pala, Nay. Plano namin na magpatayo ng maliit na hardware. Nang sa ganon, kahit po hindi na ako bumalik sa barko sa susunod na taon, may pagkakakitaan na kami ni Maureen. Ay, mabuti yan. Kahit hindi ko naranasan magtrabaho sa ibayong dagat, alam ko, napakahirap. Ay, nako. Yun nga rin pong iniisip namin. Tingnan mo nga, at parang hinihipan ng araw, ano, ha? Maya-maya nito, sasampa ka na ulit. Pero mas mainam kung magkakasama na kayo mag-anak. Arthur, mag-iingat ka doon, ha? Paulit-ulit ka na ng bilin mo, mahal. Siyempre. Kayo ng mga batang mag-ingat dito, lalo na't wala kayong kasamang lalaki sa bahay. Iba ng panahon ngayon. Yung kusina nga pala, nilagyan ko ng double lock yung pinto. Thank you. O sige, mga bata, ha? Huwag mong pababayaan. Oo. Pangako, pag uwi ko sa susunod, hindi na ako aalis uli. Pagsasama-sama na tayo. Oh, kumusta kayo? Arthur! May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo! Pare Ramon, pare! Oh, bakit? Buntis si Mrs. pare, buntis! Congrats, pare! Hello, ilang buwan na? 3 daw sabi ng doktor. Excited na ako. 3 taon din bago nasundan ang bunso natin. Sakto kapag bumaba ka, may bibinyagin na tayo. Oh, mag-iingat ka dyan, ha? Magpatulong ko na lang uli kay nanay sa mga gawain dyan. Pati doon sa mga pinagagawa nating hardware, ha? Oo, mag-iingat ako. Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman ito first time na pagbubuntis ko eh. Basta't ang gusto ko, maging malusog ka. At ang baby number 3 natin. Pagod. Buti pa isa dyan. Parang kailan lang. Ngayon pa uwi na naman. Excited na nga ako, pare. Talaga bang hindi ka nasasampa uli? Hindi na, paring Ramon. Ako pare. Dami pa kasing utang si Mrs. Kaya mo't makakaraos din kayo. Kailan ang baba mo? Sa susunod na linggo na, di ba? Oo. Kapag nakababa rin ako pare magkita na lang tayo. Inuman tayo. Oo, sige ba? Siya nga pala. Nanganak na ba ang misis mo? Oo. 2 buwan ang anak ko. Kaya pagdating ko doon, magpapabinyag na kami. Bakit ang daming tao dito sa daan papunta sa bahay namin? Bakit kaya? May sinanay yun. Teka, bakit may mobile ng pulis sa harap ng bahay namin? Sir, ano ito? Bawal pong pumasok. Bahay ko yan. Teka, kayo ba asawa ni Maureen Santelices? Opo. Naku, pasensya na, sir. Bakit to? Arthur! Nay, ano nangyari? Arthur! Nay, ano nangyari? Ang asawa mo! Di ba malit? Ano nga ho nangyari sa kanya?
Nay, ano nangyari? Pinatay mo ang asawa niyo, sir. Ano? Anong pinatay? Sa initial investigation namin, robbery ang motibo. Dahil may mga nawawala raw na gamit, sabi ng inyong inay. Mukhang nakilala ng business niyo ang magnanakaw, kaya pinatay siya. Hindi! Hindi! Akala ko, magsasama na tayo araw-araw kapag nakababa na ako ng barko. Bakit narinan ka? Bakit sa kabahong kita maabutan? Paano na ang mga pangarap natin? Paano na? Nay, bakit kailangan mangyari ito kay Maureen? Nay, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Napakabuting asawa ni Maureen. Bakit kailangan mamatay siya sa ganitong paraan, ay? Wala na tayo magagawa. Kundi tanggaping wala na siya. At yaking mahuhuli kung sino man na may kagagawa nito. Magpasalamat na rin natin na hindi nadamay ang mga apo ko. Ang hirap tanggapin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin na wala na ang asawa ko. Pare, lasing na lasing ka na naman. Kaya ako maglasing din. Kundi, hindi ko magagawang matulog sa gabi. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Maureen. Kailangan mo malagpasan ng pagsubok na ito. May mga anak kayo. Isa pa, sayang yung negosyo niyo kung mapapabayaan mo. Sayang din yung pinaghirapan ni Maureen. Sasabi mo yan dahil hindi ikaw ang narito sa kalagayan mo. Nako, pinapayuhan lang kita, pare. Ang dami-dami na yung pangarap ng mag-asawa. Papabinyag kami sa anak namin ng umuwi ako, pero ang inabutan ko, isang bahay na dinilikan ng dugo ng kawawa kong asawa. Sabihin mo nga, paano kung magagawang tanggapin yun? Paano? Ay, ang daming kalat ng bahay. Tulog na tulog pa si Arthur. Naglasing na naman ito paggabi. Teka, igising ko. Arthur. Nanay, ano pala? Anong oras na? Tulog ka pa rin. Dito pala kayo, Nay. Ang dumi ng bahay at ang baho. Pasensya na ho kayo. Ano bang plano mo? Habang buhay ka na lamang bang ganito? Nay, Arthur, kahit magbukbuk ka na magbukbuk, hindi na maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Pero ikaw, buhay ka pa. At ang tatlo niyong mga anak, may dahilan pa para mabuhay, Arthur. Nakikita ka ngayon ni Maureen. Hindi siya matutuwa sa ginagawa mo sa buhay mo. Kailangan mo piliting magpatuloy. Yung mga pangarap niya ni Maureen, maaari mo pa namang abutin yun kasama ng aking mga apo. At isa pa, ama ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Sasampa ka ulit sa barko. Oo, Nay. Ayos lang po ba sa inyo kung sa inyo ko muna iiwan ang mga bata? Uy, nandito naman si Cathy. Yung bunso ni na Maureen. May makakatulong ako mag-alaga sa kanila kung talagang desidido kang umalis uli. Baka madali ho akong makalimot kapag nasa malayo ako. Ikaw ang bahala, Arthur. Basta ako
gaya ng dati. Naririto pa rin ako para suportahan ka. Maraming salamat po. Salamat sa pangunawa. Gagawin kong lahat para kahit wala na si Maureen, matupad ko pa rin ang mga pangarap namin. Di sa inagap, hindi ko inakalang sasapitin ng aming pamilya ang isang malagim na trahedya. Pero tama si inay, buhay pa ako at hindi maaaring hindi ako bumangon sa pagkakalugmok. Hinihintay pa rin namin ngayon ang mahuli ang pumatay sa asawa ko. Ngunit kung hindi niya man sapitin ang parusa ng batas dito sa mundo, tiyak na sasapitin niya ang ipapataw sa kanyang kaparusahan ng Diyos. Ako po si Arthur at ito ang aking buhay. Ang dahilan ng bawat pagsubok na dumarating sa tao ay hindi upang siya ay papanghinain, kundi upang siya ay higit na patatagin. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Yunel Benamin, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, at Phil Cruz sa papel na Arthur. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kinukutya at minamaliit dahil sa kanyang kakaibang itsura. Siya ay si Henry. Dwarfism. Ito raw ang tawag sa aking kondisyon. Nasa 40 anyos na ako pero ang tangkad ko parang sa 7 anyos na bata lang. Sa kabila nito, masaya ako dahil nagkaroon ako ng asawa at anak na sa kabutihan palad, hindi nagmana sa akin. Kenneth, samahan mo muna ako sa tindahan namin, ha? Dadaan ako doon para humingi ng baon kay Mama para bukas. Bakit hindi mo na lang siya hintayin sa bahay niyo? Hindi siya uuwi ngayon eh. Kasi maaga siya magbubukas ng tindahan bukas. Tuwing Biyernes, marami namimili ng maaga eh. Tapos may mga magdi-deliver pa ng mga gulay. Ganun ba? Oo. Ay, siya nga pala. Recognition na natin bukas. Sino nga attend sa'yo? Si Mama. Ikaw. Eh, si Mama, syempre. Alam nga naman si Papa. Si makabilang bahay na yun. Teka, ang mama mo lang ma-attend sa'yo? Paano Papa mo? Ayoko siyang umattend. Bakit? Basta. Niiyak ka ba? Na makita ng mga classmates natin ng Papa mo? Naku, kung naroon ka sana, Henry, nakita mo sana kung gaano pinapalakpakan ng mga tao itong anak natin. Paborito raw siya ng mga teachers kasi mabait na, masipag pa mag-aral. O, diba, Kenneth? Hindi naman po. Oo, pahambol ka pa dyan eh. Alam mo, anak, mapalad kami sa'yo ng papa mo. Kasi kahit nag-iisa ka lang naming anak, palaging kaligayahan ang inuuwi mo rito sa bahay natin. Proud na proud kami sa'yo, anak. Ano bang gusto mong regalo kapalit ng medalya mo, Kenneth? Wala pa. Hindi naman po ako nagsisikap mag-aral para makakuha ng reward sa inyo ni Mama. Magsabi ka lang. Kahit ano, ibigay namin sa'yo ng mama mo. Oo nga, anak.
Kahit mamahalin pa yan, pagsisikapan namin niyang ibigay sa'yo ng papa mo. Nag-iisa ka lang naming anak, kaya gusto namin maibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo at lahat ng gusto mo. Enang, Ah, pagbilan mo nga ako ng pakwan. naku! Ang isang pakwan ay halos 3 kilo. Ang bigat niyan, Henry, ha? Kaya mo ba itong bitbitin? Mukhang malaki pa sa ulo mo itong pakwan na ito, eh. Problema ko na yan. Kaya ko man o hindi bitbitin ng pakwan. Ang mahalaga, kaya kong bayaran. Sa bagay. Ah, 150 yan. Oh, ito. Nako, 500. Wala ka bang barya dyan? Gusto mo tigitisong 150? Mukhang nagpapabarya ka lang kasi. May panukli ka ba o wala? Kasi kung wala, sa iba na lang ako bibili. Buwan naman kasi yung benta ng pakwan na yan. Ayoko sanang ipagbili sa'yo dahil malas daw kapag may kapansanan ng bumibili. Baka mamaya niyan hindi na maibenta ang iba. Ganun ba? Oo. Naniniwala ka pa pala sa mga ganyang pamahiin. O, sige. Akin ang 500 ko. Ito pakwan mo. Makabenta ka pa sana ng marami. O, ayan. Sa iba ka na lang bumili. Huwag dito sa tindahan ko. Ay, no. Ang mga tao nga naman. Oh, Kenneth. Ano? Ba't andito ka sa tabi ng tolda ni Enya? Kanina ka ba ba dyan? Hindi po. Kararating ko lang po. Tapos nakita ko kayo. O, tara. Samahan mo akong bumili ng pakwan. Ako na lang po ang bibili pa. Akin na po ang pambili. Sige. Eto. Sa bahay niyo na lang po ako hintayin. Uy, Kenneth, bakit kanina ka po walang imit? Ayaw mo bang makita uli ang tatay mo? Oh, bakit pa? Iniwan niya kami ni na mama. Ay, ayoko sa kanya. Sa tingin mo, kung kasama niyo ngayon ang tatay niyo, ano kaya ang pagkakaiba? Siguro mas magulong buhay namin. Palagi kasi sila nag-aaway ni mama eh. Alam mo, buti ka pa nga eh. Mababait ang mga magulang mo. Tapos, ang papa mo masipag. Kahit may kapansanan siya, pero naghahanap buhay siya. O, tignan mo itong suot kong sapatos. O, siya kaya gumawa nito. Oh, bakit ka nagbubuntong hininga? Naiisip ko lang, paano kaya kung hindi unano si Papa? Paano kaya kung normal ang itsura niya? Ayaw mo ba sa papa mo? Ayaw mo ba na ganyan siya? Kung papipiliin ako, sana normal na lang din ang Papa ko. Kenneth? Hoy! Kaibigan ko palang Urlano. Oo, kumusta Henry? Lasing ka na naman, Brendo. Hindi. Gusto mo tumagay ka muna? Wala, iniwan na ako ng mga kainuman ko eh. Umuwi ka na. Okay. Huwag ka na mag-ingay dito. Eh, ba ako? Natutulog na. Sino ka ba para pakialaman ako, ha? Gagawin ko ang gusto kong gawin. Sige. Uminom ka ba hanggang sa makatulog ka na naman sa tabi ng karsada? Huwag mo kong pinagsasabihan siya, ha? Alam mo, ang bunganga mo parang bunganga ng asawa ko eh. Kung ano walang kwentang mga salita sila sabi. Brendo. Alam mo kung sino ka. Wala ano ka naman. Dirisig kita dyan eh. Henry! Hoy! Aking! Bitbitin mo na nga itong asawa mo. Masyadong pakialam yan, no? Brendo, Kaya ito, huwag na siyang sigatan ng araw bukas eh. Isang sipa ko lang dito, tatalbog to na parang bola papunta doon sa bubungyo eh.
Henry, tayo na. Yeah. Bakit ka ba kasi naririto? Maingay kasi. Naiistorbo na si Kenneth. Nag-aaral yung bata, hindi makakonsentrate kasi maingay siya. Kahit na. Huwag kang papatol sa mga ganyang lasenggo. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isip nun. Paano kung may patalim pala yun, tapos nagdilim ang paningin? Maliit naman ako. Kayang-kaya ko lumusot sa gitna ng hita niya. Baka nga, hindi niya ako maabutan kung hahabulin niya ako kasi susuray-suray na siya. Hindi mo ako naiintindihan eh. Oo na. Tama na yan. Hindi ko na uulitin. Mabuti pa, magbihis ka na. Oh, Kenneth, anak. Bakit gising pa po kayo? Wala. Ay, pinag-uusapan lang kami ng papa mo. Ay, istorbo ka ba namin? Ay, kukuha po ako ng tubig. Nauuhaw ako eh. Ako na lang, anak. Doon ka na sa kwarto mo. Dadalhin ko dun yung tubig. Ako na po. Kaya ko naman eh. Sige. Kenneth, ano gusto mo almusal? Maga po akong alis. Huwag na po kayong mag-abala. Aalis ka na agad? Kenneth? Oh, bakit? Tinatanong ko kung anong gustong almusal. Tinalikuran ako. Hayaan mo na. Nagmamadali siguro. Madalas kong napapansin na parang ibang makitungo sa papa niya si Kenneth. Bakit kaya? Kenneth, samahan mo ulit ako sa tindahan namin, ha? Oo. Hoy! Ay, Ikaw, Kenneth! oh, si Aling Enyang. Ikaw, ha? Bakit to? Ikaw, sabi ng anak ko, ikaw yung nakita niyang nagpagulong ng mga tinda-kutakwan nung isang linggo. Oh, Pinagulong mo rin sa kalsada, nakita ka niya. may ebidensya po ba kayo? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Hindi Walang naman. yan. Ay, ako! Sandali po, bitiwan niyo si Kenneth, Aling Enyang! Ari ko! Ay, ikaw, ito po yung sino to. Sinayang yung mga tinda-kutakwan. Hindi ka mapituloy yung nalo ah. Ay, Kenneth, halika na, tumakbo na tayo, tumakas na tayo! Anong problema mo sa mga tindang pakuha ng biyanan ko, ha? Ha? Ay, Kenneth, huwag mo na siyang titigan na masama. Baka kung ano gawin niya sa'yo. Makatitig ka. Bakit? Kaya mo ba akong labanan? Ha? Hala, Yan! Yan ang napala mo! pag pinagkikiratan mo pa rin ako, gago ka talaga. Ayun ka! Magbubuhatan ng kamay ang anak ko! Oo. Ay, Brando! Ay, tutulog ko kayo sa kanila. Tatawag ako ng tanod! Tatawag ako ng tanod! Diyos ko, ano bang nangyari sa inyong mag-ama? Ikaw, Henry, bakit mo naman binato ng kahoy si Brendo? Wala ko iba nakita pwedeng ihagi sa kanya rito sa kusina. Lang nakita kong kinukuyog nila si Kenneth. Tumakbo na ako, dali yung kahoy. Ikaw naman, Kenneth, bakit mo ginawa yun kay Enyang, ha? Bakit mo pinagtripan ng mga pakwan niya? Ano? Hayaan mo na muna si Kenneth. Ay, Alam mo pa, pulis ko mag-interrogate. gusto kong malaman kung anong nangyayari sa anak mong ito. Ilang linggo ko lang napapansin na kakaiba ang kinikilos niya eh. Bakit ba, Kenneth, ha? Napuprostrate na kasi ko, ma. Saan? Bakit? Minsan, nagdarasal ako na baka isang araw sana magising ako. Na normal na si Papa. Na hindi na siya unano. Kenneth, bakit? Hindi mo ba tanggap ang papa mo? Kinahihiya mo bang ganyan ang kalagayan niya?
Anak, pasensya ka na. Kung pati ikaw nabubuli dahil... Ma, ayoko nabubuli si Papa. Ayoko kinukutsa siya ng mga tao. Pero wala man lang ako magawa. Hindi ko man lang siya maipagtanggol. Kenneth, Masakit para sa akin na makitang minamalit siya ng mga tao. Kasi alam kong nasasaktan din si Papa. Napakabait talaga ng anak ko. Kenneth, anak, hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol. Matanda na ako. Sanay na ako sa mga pangungutyang yan. Sapat na sa akin na malamang tanggap mo ako at hindi mo ako kinahihiya. Sapat na sa akin yung anak. Papa, huwag mo na uling gagawin yun. Tama ang papa mo. Sapat na sa amin na tanggap mo ang kalagayan niya. Sapat na sa amin na malamang proud ka sa papa mo sa kabila ng kapansanan niya. Kahit maliit akong tao, pakiramdam ko ng mga oras na yon, napakalaki ko. Dahil ramdam ko kung gaano ko kamahal ng aking anak. May nangungot naman sa akin. Hindi ako natitinag dahil para sa akin, ang irespeto at ipagmalaki ng nag-iisa kong anak ang higit na mahalaga. Ako si Henry at ito ang aking buhay. Hindi natin kailangan ng papuri ng buong mundo. Ang mahalaga, mahal tayo ng mga taong pinahahalagahan natin. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Licaspe, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Henry. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Saloka, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Piar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapanon, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo rin tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinabubuti ko po ang pagtugtog para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, ma'am, Binita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda ng restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan. At saka, mukha namang masarap ang mga food niya dito. Right. Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya.
Can we talk to him later? Aba, mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yun? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila o nanliligaw pa lang siya. Pero, close nga po siya sa akin. Oh, malamang naselos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Benita. Ayaw kong sumamang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay mamang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Alika, tumuli ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo, eh. Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala, Reden. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Inihatid mo na pala eh. Eh di pwede ka na umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Reden? Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung umuwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden? Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Yun na rin pong favorite ko, ma'am. Okay. Oh, dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila, babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Ito yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila, Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist, pero hindi nangyari. Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya, management ang pinako nila sa akin. ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip
naisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila. Ang saya-saya ko. After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga palang nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman. Ha? Bakit? Para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita, gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niya naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural, girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Riden. Sana, tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko naman gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang nito. Patalil! Itong masasabi ko sa'yo, na hindi mo ko dapat kinalaman. Kailangan makainis ka. Hindi ka pwede tumakas! Panunukutan mo ang pagsaksak mo kayo! Anak, kumusta na anak ng boss mo? Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko po nakita ang tama ni Alvin. At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan no, sa pagluha mo? Ma, may balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po nang ampunin niyo ako. Normal sa akin ng doktor. Kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Benita? Edna? Ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon na ang labas ko dito sa ospital. Oo, Iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden. Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, Iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ang tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta ng pakiramdam mo? Norman? Ikaw... Siya nga, Iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo. Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya. 7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid
kapatid ko. Oo, kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayo man kami noon, muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ang kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Dondi. DJ ako sa isang radio station sa aming probinsya. Mahirap lang kami, kaya naman talagang tuwang-tuwa si Itay nang mapasok ako sa trabaho nito. Pakinggan po ninyo ang aking paglalaham. Monica, para sa akin ang relong ito? Oh, yes, Dondi, my love. Pero, my love, ang mahal nito, Oh, it's okay. Alam mo naman, handa akong gumastos kahit magkano. Basta para sa'yo. Ang sweet mo talaga. Oh, because you always make me happy. Oh, Dondi. Kung wag ka na lang kayo mag-program ngayon, sumama ka na lamang sa akin, ha? Naku, pero wala pa pinalas na ang pag-absent ko eh. Baka naman magalit na sa akin yung program manager namin. Oh, don't worry, my love. Monica. Ako mismo magpapaalam sa iyo sa kaibigan ko, station manager nyo, para hindi makapalag ang program manager nyo. Ating gabi ka nang umuwi, anak. Nakita ko nihatid ka ni Monica. Opo, Itay. Sinundo niya ako sa station. Siya rin bang nagbigay sa iyo ng mamahaling relong yan? Opo. Anak, mali ang ginagawa mo eh. Oh? Dalawang babaeng niloloko mo. Si Emmy na matagal mo ng nobya at si Monica. Ginagawa mo siyang sugar mommy. Itay, hindi ko naman po sinadya ito eh. Nagkagusto siya sa akin. At ginagastusan ako. O kasalanan ko ba yun? Kasalanan mo pa rin, anak. Kasalanan mo pa rin. Dahil sinasamantala mong pagkahibang niya sa'yo. Putulin mo ng relasyon nyo. Habang hindi ka pa napapahamak. Hindi pa kita pinapunta dito. Hindi mo ko dadalawin. I'm sorry, Emmy. Naging busy ako sa station eh. May dalawang kasama ako na nag-leave, kaya yun, akong isa sa pumalit sa trabaho nila. Baka naman naging abala ka lang sa mga listener mo na naloloko sa'yo. Ito naman, oh. Hindi naman totoo yan. Di ba sabi ko sa'yo, nagbago na ako. Sana nga, Dondi. Totoo. Kasi honest naman ako sa'yo eh. Mula nung maging tayo.
Sana, maging tapat ka rin sa akin. Lodi, Uy, may bisita doon. Nandun sa labi. gano'n? Ay, sino? Ay, Jack, hindi si Monica yun dahil pag nagpupunta rito yun, hindi naghihintay yun sa labi. Isa sa maraming mong tagahanga, pare. Listener mo. Nympha ang pangalan. Uy, Nympha, ganda ng pangalan ha. Maganda rin sa tol. Oh, Bilib talaga ako sa iyo. Iba talaga pag gwapo na, may maganda pang boses. ikaw talaga panay ang puri mo sa akin ha. Parang hindi ka gwapo ha. Okay, sige mamaya. Libre kita sa merienda, pre. Ayos yun. Pero dapat ngayon, puntahan mo na yung magandang chick na naghihintay sa iyo. Sobrang saya ko talaga, DJ Dondi. Dahil sumama ka sa akin mag-dinner. Eh, yan naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang mapasaya ka ngayong birthday mo. You know what? Hindi ka lang basta gwapo at maganda ang boses. Kind, sweet, and gentleman pa. At ikaw naman, ang gandang-ganda mo. O, di bagay tayo. Baka naman magalit ang BF mo. Oh, I'm single, Dondi. Kaya, pwede tayo. Honey, I have to go now. Ha? Ano ba yan? Oh, Bilis naman ang oras, Oo nga eh. kasar. eh, di ba pwede naman tayong magkita ulit next time, ha? Dondi, honey. Ano kaya kung magsama na tayo? Ano? O bakit? Ayaw mo? Eh, hindi naman. Naisip ko lang kasi, baka magalit ang mga anak mo. Okay, ma, you don't have to worry. May sariling buhay na sila sa States. Hindi nila tayo pakikialaman. Oh, no, bayag ka na. Teka. Bakit bigla mo namang naisip yan? Ayoko na magkahiwalay tayo, Dondi. Tsaka isa pa, nagsiselos ako sa mga babae nagkakagusto sa'yo. Kaya para hindi ka na nila makuha sa akin, naisip ko yun. Oh, ano? Papayag ka na. Ang sama mo, Dondi. Niloko mo na naman ako. May kinakasama ka na palang mayamang matanda. Kung hindi pa kita sinubaybayan, hindi ko malalaman ang mga kalukuhan mo. At may karelasyon ka pang isang mas bata sa'yo. Sinaktan mo na naman ang damdamin ko. At tatlo pa kaming niloloko mo ngayon. Sayang lang ang pagmamahal at pagkakataong binigay ko sa'yo, Dondi. Hindi ko na makakaya to. Ayoko na! Ang ganda ng sikot mo! Lalo ba akong gumugwapo? Oo, tol! Marami na naman chika madadapa sa inyo. Binili ba para sa iyo yan ni Monica? Oo naman. Hindi naman ako makakabili ng ganito kamahal na car. Sakita lang natin dito, di ba? Oo nga, ang laki na ng gastos ng matandang museo. Alam mo, Ricky, pinakikinabangan naman niya ako ha? Napaliligaya ko siya. Lalo na nga ngayon, magkasama na kami. Paano si Amy?
biglang ganyan ang reaksyon mo? Eh, nakipag-break na siya sa akin eh. Nabisto niya ang tungkol kina Nympha at Monica. Ganun ba? Pre, matanong nga kita. Sino ba sa tatlo ang mahal mo? Si Monica, si Nympha o si Amy? Eh, siyempre, si Amy, pare. Siya ang long-time girlfriend ko. Sina Nympha at Monica, pastime lang ang mga yun. Pre, mahirap yan, pre. Hindi lang 2 ilog ang pinamamangkaan mo eh. 3 pa. Baka lumubog ka niyan. Hindi ka makapagkakaila, Dondi. Ilang beses ko na kayo nakita ng nimpang yon. Ano? At sinusubaybayan mo pala ako? Ah! May karapatan akong gawin yon. Nagsasama tayo. Monica, si Nympha. Isa lang siya sa mga tagapakinig ko. Kaya pinagbibigyan ko. Kaya niyayakap mo, hinahalikan mo. Monica! Hindi ako tanga. Minahal kita, ginastusan. Tapos ganito pa gagawin mo sa akin. Sinusumbatan mo ba ako? Ah! Dahil lahat binigay ko sa'yo. Maging maligaya ka lang. O bakit? Pinakikinabangan mo na naman ako, di ba? Dahil ikaw na rin ang nagsabi. Napaliligaya kita. Kaya amaros lang tayo. Yaka. Sinampal mo ko. Ah! At hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo dahil sa panluloko mo sa akin. Aba, ano kong malit na bote? Ibubuhos ko sa'yo ito! Ah! Yan! Bagay sa'yo, Donnie! Masira ang mukha mo! Bakit mo naman ginawa yun sa anak ko, Monica? Dapat lang sa kanya yun. Manluloko siya. Hindi makontento. Eh sana, hiniwalayan mo na lang siya. Para ano? Para maging malaya siya? Hindi, Mang Homer. Dapat sa kanya parusahan. Kaya ginawa ko yon. At kung dahil doon makukulong ako, handa akong tanggapin yon. Mabawasan lang ang matulad niya dito sa mundo. Eto na anak ang pagkain mo. Halika't susubuan na kita. Ewan ko kumain tayo. Anak, lagi mo na lang ginagawa ito. Masamang madalas na magpalipas ng gutom. Gusto ko lang mamatay tayo. Eh, huwag mo sabihin yan. May kabuluhan ka pa dito sa mundo. Ang kasalanan ko, Itay. Kasalanan ko kaya ako sinabi dito. Hindi ako nanganig sa iyo. Kaya wala na ang lahat ng mga magagandang katangian ko. Ang mga ilagaan sa akin, Itay. Wala na. Wala na. Napakasakit ng ibinunga sa akin ang pangyayaring yun. Nasira na ang mukha ko. Nabulag pa ako at nawala ng trabaho. Ngayon ay narito ko. Tinutulungan ni Itay para muling makapagsimula at matanggap ang aking kapansanan. Ako po si Dondi at ito ang aking buhay. Hindi dapat na gamitin ang magagandang katanggihan para sa pang-aabuso at panlalamang upang huwag masira ang magandang sinimulan. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Dondi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika Buboy Salonga
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo rin tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinagbubuti ko po ang pagtugtog para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, ma'am Binita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda ng restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan. At saka, mukha namang masarap ang mga food niya dito. Right. Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya. Can we talk to him later? Aba, mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yun? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila o nanliligaw pa lang siya. Pero, close nga po siya sa akin. Oh, malamang naselos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Benita. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay mamang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Alika, tumuli ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo, eh. Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala, Reden. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Inihatid mo na pala eh. Eh di pwede ka nang umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Reden?
Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung uuwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden? Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Yun na rin pong favorite ko, ma'am. Okay. Oh, dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila, babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Ito yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila, Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist, pero hindi nangyari. Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya, management ang pinako nila sa akin. ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila. Ang saya-saya ko. After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka, at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga palang nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman. Ha? Bakit? Para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita, gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niya naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural, girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Reden. Sana, tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko namang gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang may patalim! Itong masasabi ko sa'yo, na hindi mo ko dapat kinalaman. Kailangan makainis ka ba? Hindi ka pwede tumakas! Ano ko pang mo? Saksak mo kayo! Anak, kumusta na anak ng boss mo? Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko po nakita ang tama ni Alvin. At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan nun sa pagluha mo? Ma,
May balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po ng ampunin niyo ako. Normal sa akin ng doktor. Kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Bebita? Edna? Ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon na ang labas ko dito sa ospital. Oo, Iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden. Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, Iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ng tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta na ang pakiramdam mo? Norman? Ikaw? Siya nga, Iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo. Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya. 7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid ko? Oo, kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayo man kami noon, muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anjing Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.